Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Kamanong po. Samahan niyo po ako mga katambay bago po tayo mag-umpisa ng kwentuhan o talakayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin ang ating talakayan, komento. Kukomentuhan po natin ng nakakalungkot pong kaganapan sa ating politika sa ating bansa, lalo po sa panggigipit sa pamilya Duterte, sa Vice President at pati po sa kanyang sa kanya pong Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Mga tamay, nakaranas po ng talagang trauma, takot sa Congress mga tambay, sa House of Representatives. Talakayin po natin at komentuhan din po natin mga tambay. Ang galit po, naglabas na po ng galit ang Agila ng Mindanao. Talagang napuno na po siya mga katambay at napakasarap pong komentuhan dahil talagang binuhos niya na po yung galit niya dahil nga sa panggigipit po sa pamumulitika sa kanya. Sa kabila ng siya nagtatrabaho ng tapat, naglilingkod ng tama sa bayan, pero siya lang talaga ang nakitang pabagsakin ng gobyerno natin. Kaya naglabas na po siya ng galit sa mga ito mga katambay, sa Pangulo, sa First Lady at lalong-lalo na kay Tambaluslos mga katambay. Unahin po muna nating panuurin ang Chief of Staff mga katambay na si Attorney Zulaika. Kasi po nakakalungkot po kasi meron po kasing na umugong po na siya raw po ay ililipat sa correctional mga katambay, sa Women's Correctional ililipat. Tapos sinugod din po siya sa ospital dahil sa sobrang stress po, talaga sama ng loob. At kasama po ang ating Vice President sa pagsugod sa ospital, dinala po siya sa ospital. At syempre po yung takot niya po dahil nung nahandun po siya sa Kamara, sa Congress, ay meron pong mga individual na alanganing oras po mga tambay, gustong pumasok sa kanyang detention room. Kaya po takot na takot po ang attorney Zulaika Zulaika Lopez mga katambay. Pakinggan po natin ang kaganapan at komentuhan po natin. Ito po si Attorney Zulaika mga katambay. Nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Oh, kasi kanina, by 12 o'clock, nearly 12 o'clock, they just barged into my room. And there were like 9 men, male, female, tapos may camera. And then the woman called, then was looking for me. And then ang sabi niya, ang una niyang sinabi was that, to get my phone. Tapos Nicole is here, my assistant, because I requested from the chairman, si Chairman Chua, to request to give me a companion because I cannot stay here. I cannot sleep. Parang it's causing me so much anxiety and stress. So I requested, and kanina he allowed. This afternoon he allowed. And then suddenly, they just come in the room kasi the door kasi here, it locks from the outside. So you cannot lock it back from the inside. They're free to come and go. So they just went inside, and then pinilit nila kami to turn over our phone to them. Tapos when they got our phones, ang sabi namin, what is... Are you still there? We put out the light because they're all outside parang waiting. And then binasa niya sa akin, tapos I got a copy, and then nakita ko all the way sa baba, they're bringing me to the Women's Correctional, and they're serving it in the middle of the night. And all 9 people, I'm just a small person. They just, alam mo, I am a person. I went to the hearing in good faith. I came back from LA. I sat there, answered their questions for 9 hours. And I know they did not do anything that was contemptuous or contempt. But I did. I sat there and I listened to their order of contempt. I did an apology. And then, ang sabi po nila, I just have to do an MR. And I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly they have an order transferring me. When
Ang nauna naman na order ng final ng lawyers namin was an MR to lift that order of contempt because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come out with an order, to transfer me to the women's correctional in the dead of the night? Kaya I nga. mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They What? just keep your room and then just get... I really don't know. All I know is that I am not an accused. Grabe, no? Ililipat mo? Hindi naman convicted ito. At bakit mo ililipat sa correctional ng women's correctional? Wala namang kaso ito. Di ba? Iladali mo sa kulungan. Ito po, pang babaeng kulungan po ito sa women correctional eh. Di ba? Ibang klase ang kamera. Tapos ililipat po nila ng hating gabi, halos madaling araw. Ibang klase, no? Talagang alam mo po yung talagang motibo. May motibo po ito eh. Bakit mo ililipat? Ito hinatulan nyo lang ng contempt. Di po ba dapat nasa kongreso lang ito? Bakit nyo ililipat? Ano dahilan nyo? Di po ba? Kaya po ang isang attorney po, talagang pong may stress po ito. Talagang ang takot po nito. Nakakatakot po yon. Papasukin ka ng hindi bababa sa 9 na katao para lang, pati ang iyong cellphone, gigipitin, pati ang iyong ang iyong gadget para hindi ka na siguro makakontak sa mga gusto mong kontakin. Kaya pala hindi siya iniwanan. Hindi siya iiwanan ng Vice President, mga katambay. Never siyang iwanan pagka ganito po ang ginagawa ng Kamara, mga katambay. Ibang klase. Daig pa po korte Daig pa kapulisan. Pambihira, ididiretso mo sa correctional. Ibang klase ito mga ito. Isang abogado. Tapos ang nagbigay na contempt ay isang convicted ng child abuse. Of any crime. I am just a person detained here for 5 days until the hearing ng Monday. Mm-hmm. I have been trying to cooperate to the very best of my ability, so I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move Grabe. you to a women's correctional at 12 o'clock. 12 o'clock? Meron pa bang batas yan? Don't people get rights anymore? Grabe, no? Wala nang batas. Pagdating po ng Kamara dito sa House of Representatives, hindi na umiiral ang batas. Wala nang rights. Pati pa abogado, isang magaling na abogado ito. Pero tinatanggalan po nila ng rights bilang Pilipino. Paano pa ordinaryong Pilipino? Mga kababayan, di lalo na. Samantalang ito, chief of staff ito ng Vice President, pero nawawala ng rights. Ibang klase, no? Wala na. Ibang klase sila magpatakbo ng gobyerno ngayon. Paano pa si Juan de la Cruz na hindi kilala, walang power? Di gano'n na lang tayo tirisin ito. Titirisin na lang tayo nito na parang mga kuto. Di po ba? Person, I'm trying to cooperate. Nakakaawa. But they just move me there. Alam naman nila I have a chronic back concern. Tapos kanina pinayagan ako ni Chairman Chua dun sa mga request ko, and then suddenly they change everything and then they come up with an order when they were not able to rule on my MR to transfer. Why? I don't understand. I did not do anything. This room. I am not leaving this room. I am a detainee here in the House of Representatives detention facility. Tama si attorney. Si attorney Lopez. Tama yon. Ba't ka alis dyan? Diyan ka lang dinitain sa House of Representatives. Bakit ka dadalhin sa correctional, sa women's correctional? Ano yan? Parang hinatulan mo na siya, may guilty, may kasalanan. Ano kasalanan? Hindi pa kayo nagpapile sa korte. Ibang klase itong committee na ito. Kaya tama yung ginawa mo. At nahandyan ang Vice President na tumatayong abogado rin po. Tumayo na pong abogado ng Chief of Staff na si Zuleika Lopez, si Attorney Lopez, mga katambay. Dahil nga po sa ginagawa pong panggigipit din sa kanya. Ibang klase, no? Hating gabi, halos madaling araw, papasukin mo, pilit mong pupuwersahin. Babae, si attorney, matatakot talaga yan. Tapos pipilitin yung dalhin sa correctional, sa women correctional. Ibang klase kayo. Abogado yan, alam niya, batas.
Matitindi itong mga ito. Nakakaawa si attorney. Buti na lang nandiyan ang ating Vice President, naka-rescue agad sa kanya. Kung hindi, lalo itong lalong mamumblema ito. For 5 days until the hearing on Monday. Tama. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my rights. Tama. I am Okay, not ma'am. accused of any crime. I am not leaving this room. Tama. Hindi naman siya kriminal. Di po ba? Ginagawang kriminal itong mga aktivista na may ugaling NPA yata, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase. Tapos ang nakakalungkot po, na po siya, na-stress na po. Sobrang stress, takot. And sinugod na po siya sa ospital pagkatapos po ng mga ilang oras po, mga katambay. Ito po, tingnan po natin ang kaganapan ng pagsugod po sa ospital ng ni attorney, mga katambay. Kasama po si Vice President. Ay, nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Nagkaroon tayo ng gobyerno na walang inatupag. Kung hindi pamumulitika lang sa mga Duterte, dinamay-damay na po nila. Kala mo ba nga sila'y malilinis na tao? Wala naman tinatrabaho. Ano tinatrabaho? Puro plano puro korupsyon yata. Puro gumagawa ng pagkakaperahan lang. Pambira. Ito po, nakakalungkot. Ito po nangyari, nakatambay sa ating aking attorney. 2023. Ayan po. Kasama po si Vice President, mga kababayan, Nakakalungkot, Talagang nag-collapse na siya, si attorney, sa sobrang takot, stress. Siyempre sa pagod, hindi na nakakatulog yan. Nakakaawa naman si attorney. Buti na lang, nandiyan na ating mahal na Vice President, nakasuporta. Ayan, kasama pa rin siya, mga kababayan. Kasama pa rin siyang sumama sa ambulansya. Nakakalungkot. Yan ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Bagong Pilipinas. Ibang klase. Ang bagong Pilipinas. 3 taon halos. Puro pamumulitika. Sinugod po si Attorney Lopez sa Veterans Memorial Center, mga tambay, sa Veterans Memorial Center. Nakakalungkot, Ang kaganapan, grabe ang panggigipit. Saka talagang ibang klase sila. Talagang tatrabahuhin talaga nila, mga katambay. Ibang klase. Pero pakinggan naman natin ang galit ng Vice President. Naglabas na po siya ng galit. Ibang klase na po. Talagang napuno na. Talagang sobra na. Sobra na ang ginawa. Dahil na alam naman natin ang ginagawa nila. Halos lahat kinontrol nila. Pati mga bayaran. Isang damukal na trolls po ngayon. Mga kababayan, isang damukal na trolls. Napakarami po mga vlogger ngayon na bayaran yata na talagang tumutuliksa lalo sa pamilya Duterte, sa dating Pangulo at lalo-lalo sa Vice President. Kung ano-ano po pinagsasabi ngayon ng mga trolls, mga detractors po ng Vice President, kung ano-ano po, may depresya, sinto-sinto, nasisiraan ng bait, di ba? Pakinggan po natin ang kanya sama na loob. Pero sa kabila po na napakaraming bumabatikos, hindi po magtatagumpayan, mga kababayan. Lalabas at lalabas ang tunay na naglilingkod at nagmamahal sa bayan. Lalabas po yan. Ito po ang galit ng ating Vice President. Hindi na siya nakapagtimpe. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Na ninyong lahat. Yan. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera.
pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. Grabe. You sent me written instructions about money. Wow. Money. Millions a month. Wow. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Grabe. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Ayan. Na mukha. Hindi sanay sa korupsyon yan. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Yan. Yari kayo ngayon. Ha. Grabe. Nanunuhol. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Yan. Sinisira nyo. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae Yan. na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas Yan. na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Yan. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, Yan. may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Yan. Sige, napala nyo ngayon. Ayan. Nakita nyo po ang galit ng agila. Mga dinamukal kayo. Mga putrages kayo. Ayan, isang damukal na PI tuloy ang pinahiwatig sa inyo ng Vice President. Talaga, ayan, nakita nyo po. Ayan. Kayo, President Marcos, Martin, napakarami nyo po lang anomalya. Maraming alam ang Vice President, lalo sa First Lady. Pambihira. Walang posisyon sa gobyerno. Pero kung magpamigay ng salapi ng gobyerno, parang kanya, milyon-milyon gamit pa ang DepEd. Kaya nga, 'di ba, bumitaw na sa kanila ang Vice President dahil nakita ng Vice President ang mga anomalya nito. 'Di ba? Isang damukal na anomalya. Kaya ang komento ko rito, pag naging presidente ang Vice President, palagay ko unang mawawala sa Pilipinas ang pamilya Marcos at ang pamilya Speaker, mga katabay. Pag naging presidente ang Vice President, mukhang may lilipad na naman. Mukhang may maninirahan na naman yata sa Hawaii, mga katambay. O kaya sa Paway. At yung ginawa, salagang doon po talaga lumabas ang galit ng Vice President sa ginawa po nila sa opisina po ng Office of the Vice President, saka po sa mga empleyado po. Sa mga empleyado ng Office of the Vice President na ginigipit nila, na wala naman silang napapatunayan, ginawa po nilang circus ayon sa Vice President, mga kababayan, mga katambay. Nakita niyo po, naniwala sila kay Gloria Mercado. Pero ngayon, nilalabas pa ba nila si Gloria? Wala na si Gloria. Kasi yung envelope na sinasabi, wala pang confidential fund. Pero pinipilit nila na galing daw sa confidential fund ang envelope. Yun, nilabas na ni Vice President. Kasi yun yung sinasabi niya ng mga nakaraan eh. Iniintay niya lang yung mga susunod na pasabog ni Gloria, di ba? Ni Gloria Mercado, pero hindi na nila inulit dahil alam ng Vice President ang totoo, di ba? Kaya dito, yung galit niya talaga dahil yung ginawa lalo po sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez, yung ginawa nila, nakakagalit po talaga yan na sila nagtatrabaho ng matino sa gobyerno, puro trabaho sila. Gusto na nga niyan tapusin eh. 'Di ba? Iniintay niya nang tapusin yung circus para sila makabalik na sa trabaho. Pero sa kabila nung ginigipit pati nga pondo niya, 'di ba? Pinagbintangan siya na sobra-sobrang korap ang kanyang ahensya. Tapos ginigipit pa ang kanyang pondo.
Di ba? Nakita niyo po panggigipit ngayon? Yung kanyang proposed budget o proposal budget for 2025. Gaano kalaki tinapyas nila? Mahigit sa kalahati. Di po ba? Kaya dito po sa ginagawa nilang panggigipit at pamumulitika, yan pong napala ng, nakakalungkot lang po talagang, kasi sinabihan na kasi di ba? Ibalik, hindi naman natin pwedeng, nangyari na yan Mahirap na po tayong magsisihan. Nangyari na po yan. Siyempre, nagkamali. Yung pagkakamali, tiwala. Nagtiwala po kasi Yung tiwala kasi ni Vice President sa pamilya Marcos, di ba? Lalo kay Senadora Amy Marcos, yung sinasabing kaibigan daw niya. Yung tiwala, di ba? Nagtiwala siya. Nakala niya itong Marcos Jr., Araneta, saka Romualdez, maglilingkod po ng tama at may pagmamahal po sa bayan. Bayan po ang dapat. Ang akala kasi ng Vice President, yung may pagmamahal sila sa bayan, yung bayan natin, Pilipinas, iaangat nila dahil nga naumpisahan na ng kanyang ama. Akala niya susundan at hihigitan pa. Hindi pala. Ang gagawin palang trabaho sa kanya, siya pala yung tatrabahuhin. Hindi pala yung naumpisahan ng tatay niya ang tatrabahuhin na yung build, better, more. Ang gagawin palang trabaho sa kanya na Araneta, Marcos, saka Romualdez, di umano, siya pala ang tatrabahuhin ng 6 na taon. Ganun po pala. Ganun tumanaw na utang na loob. Kaya, mga katambay, markado po lahat ito. Kaya ngayon, gahol na gahol po ngayon. Gahol na gahol at natatakot yung mga yan. Natatakot sa galit ng ating Vice President kasi pag ang Vice President ay nanawagan sa taong bayan, sa tingin nyo, walang sasama dyan. How many millions sa tingin nyo walang sasama sa Vice President ng mga militar? Sa tingin nyo, kayo ang sasamahan na isang damukal na problema at korupsyon. Di umano ang inyong karga-karga. Di mo ba? Hindi lahat ng men in uniform natin ay makukontrol nyo. Paano pa? Makukontrol nyo rin po ba ang mga retired? Ang mga retired natin, mga kasundaluhan, mga generals, mga kapulisan na mga retired. May power yan. Hindi basta-basta po yan. Kaya dito sa ginawa nyo, hintayin nyo lang, manawagan lang ang Vice President, mga kababayan, manawagan lang ito na lumabas na ang mga Pilipino. Isang salita lang ito. Palagay ko, mawawala na ang Kamara, mga tambay. Mawawala na, pati yung mga nasa Quadcom Committee, unang mawawala yan. Baka magsilayas yan. Mga kababayan, komento na inyong likod. Dahil ginalit nila yung sobrang sama ng loob ng isang Vice President. Dahil dyan, di ba? Pinoprotektahan niya dahil nga ginigipit. Pili mo, kung wala ro ng Vice President, ano na mangyayari? Na-hospital na nga si attorney Di ba si attorney Zulaika na-hospital? Sinugod na hospital? Dahil sa ginawa nila, natakot, sobrang takot, stress. Di po ba? Hindi ka ma-stress? Papasukin ka ng 9 na katao, this oras ng gabi. Tapos sasabihin sa'yo, ililipat ka namin ng facility. Dadaling ka namin sa women's correctional. Ano yun? Ginawa nyo convicted. Dapat ang ikulong nyo si Castro. Hindi si attorney. Kaya naggalit ng gusto ang Vice President. Isa sa kinagalit ng Vice President, yung kanyang abogado na napakatino at nagtatrabaho sa bayan ng maayos, si Attorney Zulaika. Tapos mababalitaan niya, isang convicted ng child abuse. Ang nagpataw ng contempt at inayunan ito ng committee. Inayunan. Nagtawanan pa sila. Kaya paano hindi magagalit ang taong bayan diyan, lalo-lalo ang Vice President sa kanyang Chief of Staff? Di ba? Isang convicted ng child abuse, abogado yung kinontempt, samantalang ikaw may kaso ka. May kaso ka na handyan ka, convicted ka. Di ba? Kaya nakakahiya tayo sa buong mundo, sa totoo lang. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Nakikita at napapanood po ng buong mundo ang nangyayari sa bansa natin. Na yung institusyon ng Kamara nagpapataw ng contempt sa kanilang resource person, isang abogado, tapos ang nagpataw ng contempt, isang convicted ng child abuse. Dapat nga kidnapping yan Di ba? Nakakahiya tayo. Kasi
Na-expose tayo eh. Ganito na ba ang ating sistema ng batas sa ating bansa? Mas powerful pa ang merong conviction ng child abuse, convicted, mas powerful pa sa kamara. Pinag-uubra nila dahil nga ginagawa nilang circus. Nakita nyo po dyan, lahat ng tumutuliksa sa Vice President, karamihan po dyan, sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF. Yung iba dyan, galing pa. Yung iba dyan, leader pa dati ng Alex Bongcayaw Brigades. Mga tama, yan po ang umuusig sa mga Duterte. Ibang klase, nakakahiya. Nakakahiya ang ating bansa. Nababalitaan. Mga tama, mga makakaliwang grupo, sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, ang tumutuliksa sa gobyerno at nagpapakulong pa. At plano pandalin si attorney sa correctional, sa women's correctional. Talagang ngayon, taong bayan, naghihintay na lang ang taong bayan sa udyat po ng salita ng Vice President. Inihintay na lang po yan. Nagmamasid na lang po ang taong bayan ngayon. Walang magagawa yan. Lahat ng mga detractors, lahat ng mga bayarang trolls, bayarang nasa social media, walang magagawa yan. Kakarampot lang yan. Kakarampot lang po yan. Ikumpara mo sa mga taong malalawak ang pag-iisip. Bukas ang pag-iisip sa nangyayari sa ating politika, sa ating bansa. Nakikita kasi ng mga matitinong pag-iisip na hindi pera. Nakikita nila ang nawawalang pera sa atin, nawawaldas. Nakukurap yata. Nang iilan-ilan lang. At ginagamit ang pera ng Pilipino kahit hindi halal ng bayan. Isang first lady, grabing magpamigay pala ng pera. Milyon-milyon, daan-daang milyon kung magpamigay ang first lady na hindi halal ng bayan. Ibang klase ka, first lady pala. Pagdating sa pera ng bayan, hindi halal yan. Kaya nang gagalaitin ng Vice President. Ang ginagamit pa, envelope pa ng DepEd. DepEd pa ginagamit. Ibang klase. Tapos pag pumutok yun, DepEd ang sisisihin. Di ba? DepEd ang sisisihin dahil ang ginagamit mong pangalan ay DepEd. Ano ginawa ng Vice President? O di binigay niya sa DepEd. Matalino ang Vice President para hindi mo masilipan. Di ba? Gagawa kayo ng pera. Tapos gagamitin niyo ang Vice President. Sa bandang huli, ganyan ang gagawin nyo, tatamnan nyo ng mga issue ng korupsyon, manigas kayo. Ngayon nyo sabihin, pinakakalat po kasi ngayon sa social media, pinakakalat na ng mga detractors po, mga detractors ng Vice President at ng mga trolls, na ang Vice President daw ay may something. Ayaw daw nila maging Pangulo dahil nga may something na, may diferensya raw. Mas gusto ko na ang ganitong leader. Nakikipaglaban sa mali. Ano gusto natin leader? Yung hindi kumikibo, ngingisi-ngisi lang. Pagka may problema ang bansa, sasabihin, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Yung bang gusto natin leader na nagkaagulo-gulo na ang bansa, hindi niya makontrol ang institusyon, hindi niya makontrol ang kanya kamag-anak niya speaker, hindi niya makontrol, nagkakaproblema na. Binabastos na ang Vice President. Mga wala na silang galang sa Vice President. Walang magawa ang Presidente. Ibang klase. Anong klaseng leader ito? Ano to? Picture lang, naka-frame? Walang power? Walang bibig? Walang yag balls? Mas gusto ko na ang leader ang isang Duterte. Nagsasabi ng totoo. Pagka mali ka, bibigyan ka ng parusa. Didisiplinahin ka sa iyong mali. Hindi ka kukonsintihin. Kasi sa nakikita natin ngayon sa ating gobyerno, lahat ng pagkakamali ng mga politiko sa ating bansa, kinukonsinti yata ng Pangulo. Pinag-uubra niya. Wala siyang say, wala siyang sinasabi. Nagkakaproblema na ang politika sa ating bansa sa sobrang pamumulitika. Dahil totoo naman. Sabi, may katwiran naman ang Vice President. Dahil sabi nga niya, nung makabalik sila sa power, ayaw nang mawala sa kanila ang kapangyarihan.
Kaya nga may nangangarap may nangangarap na maging Prime Minister at Pangulo ng bansa. Yan po ang napala. Yan ang napala ng ating Vice President Sara Duterte. Yung kanyang kagandahang loob. Ayaw niyang tumakbong presidente. Kontento na siya bilang mayor. Hanggang mayor lang siya dahil bata pa siya. Yun ang sinabi niya, bata pa ako para ako tumakbo presidente. Pero mahigpit ang panliligaw. Lalo ng kanyang ate. Dahil ayaw na nilang matalo sa dating Vice President Leni Robredo. Pinangakuan ng isang damukal na pangako. Gagawin daw nila lahat ang pangako, lalo ang programa ng kanyang ama. Ano nangyari? Pati programa ng kanyang ama sa Mindanao, wala ng budget. Zero. Ganyan po sila. Ganyan po sila magbigay ng pangako. Ganyan po sila tumupad ng pangako. Paano hindi manggagalaitin? Ngayon, yung galit ng Vice President, abangan nyo. Lalo yung mga nandyan, yung mga buhaya dyan yata. Yung napakaraming buhaya dyan. Di umano sa institusyon ng Kamara. Abangan nyo. Ang galit ng Vice President, isang salita lang yan. Pag nagsalita yan, mga kababayan, tara na. Tayo na. I-demolish na natin sila. Pagsisipain na natin sila. Hintayin nyo. Galitin nyo pa ng galitin. Yan. Hintayin natin ang sagot. Hintayin natin ang sagot ng mga sinasabi ng mga trolls, ng mga bayarang vlogger na matitinong politiko ayon sa kanila. Ayon kasi sa mga bayarang vlogger, sa mga trolls, ito ang pinakamagaling na leader. Ang bagong Pilipinas. Kasi nakikinabang sila eh. Malaki yata ang bayaran. Kaya pati mali. Lahat ng anomalya, korupsyon, mali pagpapalakad sa gobyerno katulad nito. Walang dinidisiplina. Ayos lang sa lahat. Yan ang gusto nilang leader kasi gamit na gamit nila ang pera. Lahat napakaraming nakikinabang sa ating bansa ngayon. Pati sa social media na mga mukhang perang vlogger, mga nababayaran, yata, nakikinabang sa pera ng taxpayer. Nakatambay. Ibang klase. Buti na lang, Buti na lang may kapatid ang ating Vice President. Buti na lang may kapatid siya ron sa House of Representatives. Nandun si Congressman Pulong. At least nagkaroon ng proteksyon. Nagkaroon ng proteksyon si Attorney Zulaika Lopez. Dahil nandun si Pulong. At nagkaroon din ng proteksyon ang ating Vice President para maprotektahan niya ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez. At ang napakaganda nun, hindi nila basta-basta ito pwedeng galawin. Unang-una, isang Vice President to. Pangalawa ito sa pinakamataas na hindi naman nila nire-respeto. Hindi nila nire-respeto ito. At ang napakagaling pa, tumayong abogado. Isa sa abogado. Tumayo na siyang abogado ni Attorney Lopez, ang kanyang Chief of Staff. Kaya hindi nila basta-basta yan. Pwede nila itaboy ang ating Vice President dyan sa institusyon ng Kamara. Unang-una, hindi naman sa kanila yan eh. Hindi pag-aari ng mga congressman yan. Hindi pag-aari ng speaker yan. Pag-aari ng mga Pilipino yan. Ibang klase, no? Ibang klase ito mga ito. Kaya nga nakapagtataka, yung ginagawa po nilang paglilingkod sa atin, yung power, sobra sila. Sobra silang gumamit ng power kahit na ito ay labag na. Nilalabag na nila ang institusyon o konstitusyon ng ating lipunan. Walang due process. Antimano, pambihira, contempt. Iko-contempt mo, walang kaso. Ibang klase. Resource person, mga guest mo. Tapos, mababalitaan na lang ng isang attorney na labag sa kalooban niya, masama ang loob niya na siya kinontempt ng napakasama kasi ng kahit ako, masama kalooban ko nun, mga kababayan. I-contempt ako na isang convicted ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, convicted ng child abuse, siya pa yung magko-contempt sa akin. Samantala ako, walang kaso sa buong buhay ko. Wala akong kaso, hindi ako convicted. Hindi ako lumabag sa batas. Ibang klase. Kaya yung ginagawa na speaker, aanihin nila yan. Aanihin nila lahat yan. Hintayin nila. May balik po kasi yan eh.
lahat ng ginawa na administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., kasama ang First Lady at ang Speaker, may balik po yan. Malapit na po sa ginawa nilang galit sa Vice President. Baka hindi po sila yata maka-6 na taon. Magsalita lang ang ating Vice President at mag-aklas yan. Hindi makaka-6 na taon yan, mga kababayan. Hindi makaka-6 na taon yan. Kahit anong paninira ng mainstream media, dahil sinisiraan na nila ang Vice President kasama ang mainstream media, social media, baliwala yan. Ilang porsyento lang yan. Napakalit na porsyento lang yan. Ikumpara mo sa nagtiwala sa mga Duterte. Sa tingin nyo, yung 32 million ng Vice President, no? Mas malaki na ngayon yan. Mas malaki na. Kasi sa nakita po ng ating mga kababayan ngayon at nakita po na inyong lingkod, mas dadami pa sa 32 million na suporta ng mga Duterte ngayon. Mga botante. Wala namang ginawa eh. Ano ginawa ng administrasyon ngayon? Mamulitika? Politikahin ang isang pamilya? Isang damukal na mga hindi maipaliwanag kung paano nauubos ang pera sa mga proyektong hindi maipaliwanag. Walang mga investigasyon. Nagtatakipan sila. Tinatakpan nila mga anomalya nila. Dahil kamag-anak yung speaker. Kontrolado ang Senate. Ang Congress. Dahil magkakasama. Magkakaparty. Magkakachongki rin yata. Ibang klase itong mga ito. Kaya intayin na lang po natin mga kababayan. Yung ginawa po nilang panggigipit, hayag na po ito. Bulgar na po ito yung ginawa nilang pambababoy, di umano, panggigipit sa kay Attorney Lopez, sa Chief of Staff, at yung panggigipit nila sa opisina ng Vice President. Abangan po nila, tingnan po nila, at abangan din natin ang isasagot. Dahil pinatamaan na po at talagang puro PI ang pinawala ng ating Vice President sa galit. Lalong-lalo na po rito sa First Lady at sa kay Martin, kay Speaker Romualdez, mga katambay. Marami, haba po yan. Mapapanood nyo po yan, mga katambay. Kung gusto nyo panoorin, marami po tayong vlogger dyan na mapapanood nyo po ang mapakarami pong video na naka-upload po ngayon. Pero kinumentuhan lang po natin, mga katambay. Kinuha lang po natin yung buod at kinumentuhan natin dahil nakakalungkot. Kasi kung lahat po ipanunuorin natin, napakahaba po na mangyayari po sa ating vlog, mga katambay. Pero dito po, napakaganda na pong pangyayari ito. Nahayag na po, hinayag na po ng ating Vice President ang mga natatagong baho nito. May kasunod pa yan. Sa tingin ko po, mga katambay, may hawak pa yan. May kasunod pa yan. Hindi nilalabas ni Vice President ang kanyang mga alas. Alas kasi yan eh. Hindi niya ilalabas lahat yan. Ngayon, nagbigay lang po siya ng mga iilang-ilan. You know, patikim. Kumbaga sa buffet, pinatikman mo lang. Patikim pa lang yan. Binigyan niya ng isang kick. Diba? Isang suntok, isang uppercut. Marami pang kasunod yan. Komento ko. May mga video pa yatang hawak yan. Di po ba? Meron pang mga video yan. Nabigyan po ni Kati Binag yan, mga kababayan. Marami pang hawak yan. Patikim pa lang yan. You know, yung mga korupsyon, pera. Kasi sa totoo lang, kontrolado nila ang pera. Pati ang Pogo, yata, kanila yan. Silang kumikita ng limpak-limpak na salapi dyan sa Pogo. Di umano. Ayon sa Vice President yan. Isang damukal na anomalya sa pera at pinagkakaperahan nila halos lahat. Tapos ibibintang sa mga Duterte. Ganun po sila. Sila ang gumagawa ng kabalbalan. Pero sa mga Duterte nila, ibinibintang. Magagaling. Kaya lang, matalino na mga Pilipino. Matalino na. Ngayon nyo subukan. Subukan nyo sumagot. Sumagot kayo na sumagot ngayon. Sagutin mo, First Lady. Sagutin mo, Mr. President, Mr. Speaker. Kontrahin nyo lahat ang sinabi ng Vice President. Nang malaman nyo ang susunod, may susunod pa yan. At ngayon nyo kontrahin yan. Ngayon nyo siya ngayon ipolitika. Ipolitika nyo ang Vice President nang magkaalaman na. Isang salita lang yan sa mga Pilipino. Sa tingin nyo, hindi pupunta ang mga Pilipino sa Malacanang, hindi pupunta sa Senate, sa House of Representatives, at hindi pupunta sa EDSA yan, sa tingin nyo?
Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Trolls na lang ang nakaya nyo paniwalain. Trolls sa mga bayarang mga vlogger. At syempre po, ang nababayaran yata na mainstream media. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng mainstream media ay nababayaran. Diba? Yung malalaking mainstream media lang yata. At hindi po lahat ng vlogger ay nababayaran. Dahil malalaman nyo naman po mga kababayan pagka ang vlogger ay bayaran, kahit baluktot, kahit mali, na itatama niya dahil wala na siyang kahihiyan. Bayad pati ang kanyang kaluluwa at paninindigan. Mahalata mo yun sa vlogger. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, iintay ni Kamanong ang susunod na pahayag at yung sinasabing, tara na, ngayon na, tara, lumabas na tayo. Yan ang iintay ni Kamanong sa bibig ng ating Vice President. Siyempre, iintayin ko rin yung mga sagot. Napakasarap intayin ang sagot ng isang First Lady. Na hindi naman halal ng bayan, pero kung magpamigay ng pera, grabe. Ibang klase, isang korupsyon yan. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, pag naging presidente ang Duterte, mukhang may maninirahan na naman sa Hawaii, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot po. Sana po, isama po natin sa dasal na wala pong mangyari at gumaling po at hindi po magkaproblema si attorney, siyang Chief of Staff ng Vice President, si Attorney Zulaika Lopez. Isama po natin sa dasal mga kababayan. Ipanalangin po natin na makaligtas po siya kasi dinala po siya sa ospital mga kababayan. Kaya sana po gumaling po. Isasama po namin sa dasal, attorney. Pagalingin nawa po kayo. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Muli po mga tambay, sa ulitin, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.